Okay na sa tanan gani. Mayo nga hapon sa tanan. Buhi pa, buhi. Siyaro wala mo na busog spiritually. Gikan adtong Thursday until this very moment. I know nga equip ang tanan when it comes sa pagkaon no sa atong nga kalag. O kini nga simbahan very strong no when it comes sa service, dili gyud magatakop ang panibahon without the preaching of the very word of God. Kaya sa pagkatinuod lang makadungog ka og mga bombastic nga mga picture, dynamic nga mga picture, those are good. But those picture di sa mogamit og Bible which is the very word of God, dili ma-equip ang atong kaugalingon ug atong kasing-kasing. You may have hear all the words of man, but if you miss to listen, hear the very words of God, kawang ang tanan. Mao na nga salamat kayo nini nga simbahan, very recommendable. Lipay mi bilang missionary. Salamat Anabaptist Church sa Cebu with the leadership of Pastor Dan, Ma'am Cha, no. Salamat kayo sa inyong nga pag-atiman namo nga mga missionaries para namo dako na kaayo ang inyong support. Madungog na ko sa uban nga mga Baptist ngadto sa Butuan. Pag ma-encounter kag mga pastor no. Ay taga Baptist ka. Yes, pastor. Is there any problem? Mura pug tinuod ba? No? Pila may ikuan diha, pila may nganong diha magid ka nga noon man ang Anabaptist nga grabe kayo ka strong when it comes sa pulong sa Ginoo. Nagtuo pa nimo nga dunay preserved and perfect word of God. Yes, of course. Yes, sir. Ug sad to say nga doon na pa mga Baptist karon nga dili kapareha nato. Mao na nga makaingon ko nga lahi gyud ang Anabaptist Church. To God be the glory. Kay na bruta dinhi nga sa atong former pastor nga tuwa na karon sa langit nga one thing wala ko nagregret nga dilita namul gikan pa sa batanon hangtod karon nga natigulang na. Nag-glory to God nga gigamit paghapon ta sa Ginoo. Now karon nga hapon dili ko maglangan. Again, salamat kayo sa akong prayer partner covenant, sa akong igsuon and all the members, Pastor Dan once again, Ma'am Cha and all the members of this church. God bless you. Hopefully yun ta nga Ginoo magagamit pa nini nga nga simbahan, gamiton pa mo nga kamo ang magiging tulay sa mga missionary. O nasayo naman tang tanan, your labor is not in vain in the Lord. Hebrews chapter 6. Dili ta sa pitching, tatlo lang karon nga hapon. Kuyawan ng Pastor Dan nga ako ang kuan. Surprise ba? Hebrews 6 verse 10. O salamat kayo Pastor Dan sa pagsalig no sa pulpito karon nga hapon. One thing akong na-admire kang Pastor Dan kaya very strong in spite nga sa iyang edad no uga iyang experience sa ministry uga alipay ko nga usa ko kabahin ko sa inyong mission program. From verse 9 down to verse 10. I repeat. Ato ni dunga nagbasa since nga this only two verse. Hebrews 6 verse 9 down to verse 10. Have you found the verse? Okay, kung nana, atong dunga nagbasa, ready begin. But beloved, we are persuaded better things of you, and the things that accompany salvation, though we thus speak. For God is not unrighteous to forget your work and of labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints. Heavenly Father, Lord, nagahangyo ko, Ginoo, nga Ikaw, Lord, inspire ka na ko, Lord, empower through the power of the Holy Spirit. Lord, please convict the hearts of your people that we may be receptive. Kami Ginoo maminaw sa mga pulong. Wala Lord lain nga mudawat sa himayag dungog karon nga hapon is only you, Father. You deserve all things. Kaya karon nga hapon Ginoo nagahangyo ko
nga ikaw Dios ang mapahitaas ang imong pulong, mapasidunggan. Lord, I pray o gagamitak Ginoo pinagi sa imong gahom, pahula mo ko Lord sa imong knowledge. Ang imong balaan nga espiritu Ginoo tabuni ko sa imong cross, sa imong balaan nga dugo nga mao'y tabang ka na ko karong nga hapon as preaching thy word. Use me, Father. This is my prayer. In Jesus' name I pray. Amen. Tatlo karong nga hapon. You may now take your seats. Di ta maglangan, no? Kaya doon na pa'y pagabuhaton karon nga hapon o kahibalo ko ang uban sa inyo ha. Lagyo pa ang ulian. Now, the Bible says in Hebrews chapter 6, this is all about warning apostasy. No, warning against apostasy. O this is addressed to us, no, nga mga believers. Hindi porki we believe that there is a perfect Bible. Hindi kay porki kumpiyansa na ta because we totally put our faith to the very word of God. Dili kaunya mabiktima sa apostasy. One more thing, kung maabot ngali sa punto, God unta will not forbid, no, dili itugot sa Ginoo. Usa sa mga bantayan nato, once we neglect the very word of God as our final authority sa atong simbahan, hinay-hinay taon niya, matakdan tayo hinihinay taon niya ibirahon, and then we come up nga magiging apostasy ang atong simbahan. Kaya panggaon nato niya ang atong pulo, ang gihatag nga pulong sa Ginoo, mahalon tani, dipensaan tani, kay naa dinhi ang tanan nga mga guide nga gihatag o ang perfect will sa Ginoo, walay lain ang iyang pulong. Tatlo. O karong nga hapon, permit me to preach entitled The Unforgettable God of Faithfulness. Dili man malimod ang Ginoo, matinumanon man sa ato nga kinabuhi. No, ang Ginoo faithful man siya in spite nga we are not faithful. In spite nga usahay mapakya sa atong Ginoo, and yet we come to the point nga nangalagad tag Ginoo nga wala naglantaw sa atong mga kapakyasan. Atong gisimba nga atong Ginoo, regardless man nga unsa bang mahitabo, doon na tayo Ginoo nga kasaligan, kasandigan sa atong mga problema. Doon na tayo Ginoo nga dili kalimot. Situational siguro ang tao, when it comes sa tao, ang tao nga dili kalimot sa imong ngalan, kana siguro utangan ka. Kaya atangan ka, no? Pero when it comes gali, tao gali, may mga panahon yun nga dili ta hinumduman sa tao. Bisa pan gihimo na natong tanan, tabangan siya, ingon ani, when it comes sa finances, unsa man nga iyang gikinahanglan, voluntary ka nga motabang, and yet may mga panahon yun nga kalimtan ta sa tao. Biyaan ta sa tao. Ang sakit pa, istoryahan pagkag sa tao. Buhat-buhatan pagkag istorya, but karon nga hapon, let me preach to you nga dunay tay Ginoo nga dili kalimtan ang atong mga trabaho basta kinasing-kasing para sa kaymayan sa Ginoo. God, He will never forget your labor of love para sa atong buhi nga Ginoo. Three things karon nga hapon. Number one, God remembers your service. Tanawa sa Hebrews chapter 6. Mao na nga dili kapildihan ang mga lagad sa Ginoo. Dili maingon nato nga may bili ang pagpangalagad sa Ginoo. Kaganinang hapon, ganina buntag, while nagakuha ko sa Lapu-Lapu, nalipay ko nga doon na pa yung mga Kristohanon ba nga nag-design, nangita og baptist ka simbahan. May mga Kristohanon pa nga bisan asa man nganing lugar kanang uhaw when it comes sa spiritual nga aspito, nangita gyud og a Baptist church nga we can preach the very word of God, nothing less, nothing more. The Bible should be preached in our midst. Kaya mo na yung makahatag nato. Matut pagali sa Bible, look at Philippians chapter 2. From verse 16, the Bible says, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labor in vain. Mga importante, panggaon, mahalon. Kaya nga naman, God remembers your service. Look at Colossians chapter 3. Manang bisan layo, ako maka-appreciate ko sa uban din, layo, usa ka oras pa siguro,
maningkamot nga mosimba dinhi, members of the church, no? Mabalatian ako nga halos ang uban na maningkamot pero mangita gig paagi nga makasimba, mangita gid og paagi nga maka pangalagad sa Ginoo. Kay ngano man, look at Colossians 3 verse 23 down to verse 24. Sige, look at your Bible. Colossians, Ephesians, then Philippians, then Colossians 3 from verse 23 down to verse 24. The Bible says, and whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Mao man ang atong tuyog tumong every time we serve God, every time we worship God. Wala tay lain nga atong hatagan og glory kundi lang atong Ginoo nga nagluwas sa atong kalag, dili kinsa man nga tao. It must be the Lord Jesus Christ. He must be exalted diri sa atong simbahan. Tanaw sa verse 24, anong sabi ng Bible? Colossians 3 in verse 24. Ingon pa dinhi in verse 24. Atong isumpay ang verse, no? Kay nindot ang pulong sa Ginoo. Usahay dili nato ma-relate ang Bible, dili ta ka appreciate sa Bible. Believers, to tell you honestly lang, fortunate mo nga bilong mo ni nga simbahan. Kaya nga naman puno mo promisas Ginoo. This is the divine word of God. Nga precious, maingon nato nga grabe, solid. Mao na nga kung gikan na itong huybis hangtod karon, kung wa ka na pamalanginan, wa ka na bless, wa ka na lipay, bisan gamay diha sa mo kasing-kasing, pildi ka. Pildi ka. Apal kung nalipay ka, na bless ka sa matagwali, wala ingon na bless ka tungod sa mga preacher, na bless ka kay nga naman nabasa nimo ang divine word of God from the very word of God. Mo lang importante ang pulong sa Ginoo. In verse 24, what the Bible says? The Bible says in verse 24, ingon dinhi, knowing that of the Lord ye shall what? Receive the reward of the inheritance. For ye what? Serve the Lord Christ. And ask yourself, Ginoo ba gyud ang imong ginasimba? Kung Ginoo, do na kay reward. Number 2, matupagali sa Bible sa 1 Corinthians 15 verse 58. Very familiar verse, no? Ang uban sa to, memorize na. We will not go there. Kaya I know nga nakamemorya na mo. So atong hinumduman, God, remember your service. Bisan pag walay mo pikpik nimo, keep on brother, keep on sister. There is somebody in heaven watching over you, seeking, naga-encourage sa nimo. Keep on serving me. Why? Because one day, your service, dili kalimtan sa tong Ginoo. Number 2, remember, God, remember your suffering. Not only God, remember your service, dili lalim nang kuano mo hatag-tag sakripisyo nga involve ang inyong kanabang finances. Nga mapiktuhan ang inyong budget sa panimalay, di ba? Di man malimod. Kini nga simbahan, well trained ta nga. Asa man si Doc Vincent, di gina ko ni malimtan nang yang termino. Hubsanay ta. Matag conference, unsa nga conference? Ubos-ubos gyud, bahala nang Ginoo mo supply ugma. Mao na yung mga madasig ta ba? Biski nagluya na ta, kalit ang musiga tong mata. Oh. Kaya nga naman, God, remember your sacrifice. Nasaktan ka, meaning to say, nasaktan po ng Ginoo. Nihila po katong Ginoo. Kung nagsacrifice ka para sa bulaton sa Ginoo, para sa alagad sa Ginoo, one day, you will have reward in heaven. Dito kaon niya, mag-withdraw sa tanan blessing nga mga sakripisyo nga imong gibuhat para lang sa bulaton sa Ginoo. Managapanggaan ning atong simbahan. Ako, pasurda na mali maning mo premisa tano. Pero to tell you frankly lang, kini nga church dako kayo og effect sa ako nga kinabuhi. Wala ko karon kung wala ni sila. Akong mga staff, no? Pasurdan, katilaw man ko niya ani, kato nga suffering, I have learned so much. Ang ilang mga pagmaymay, mga panglatos,
No, di po ko kadumdum nga kuan part to sa suffering nako. Ay, ina ni pak bang. Asa man yung gusto nimo suffering to nako. But glory to God nga I am what I am tungod sa mga suffering nga atong nagihandiri. Mo na nga lipay mi, Pastor Brian and all the Bible students. I salute you, no, my mentor. Glory to God nga nagka-mentor tag mga isog. Kay kung mga baji-baji po ni siya, ang resulta po baji-baji. Maya-maya po doon niya. Look at Psalms 56 verse 8. God, remember your suffering. O kasabot ko nga I will not explain further the word suffering. Mading suffering sa bulsa, suffering sa gugma, o suffering sa ingonani. Kamo na bahala mo spelling sa suffering. Apan kung ikaw nag-adtos, nag-suffer ka, ang pinakanindot nga suffering, nga mapiktuhan ang imong budget, kanang unsa man mo suffer ka, muhatag ka para sa simbahan, para sa ministry, kanang tanan, God, He will never forget your sufferings. Kaya imong gihimo para sa atong Ginoo. Look at Psalms 56 verse 8. This is all about suffering. And from to time, no, na napahinumduman ta ganina sa preaching, no, glory to God, nga gigamit si Pastor Brian. Ako malipay gid ko nga mari ko kay at least kadamang mawalihan pud ta. Dili na kay kita mawali. Alam mo mga ladies, alkansi mi nga mga lalaki. Kay pirmi ninyo mawalihan gikan Lunes hangtod sa Sabado. Grabe magwali, buntag sayo, hangtod na maghapon, grabe minalihay. So ang lalaki, sige rin butag doko-doko. Pero kami nga mga men, ang among pagwali, Domingo lang. Mo nang alkansi mi. Ayo pala ta diha. Sige Psalms 56. Usay malingaw ta ning nas ministry. Kay very challenging ba, no? Wala jud ko nag-regret nga gigamit ta balik sa ministry. Sa tinuod na lang, no? Overflowing joy. Lisod man para nako nga biyan sa Pastor Dan. Pero para sa buluhaton sa Ginoo, I will obey God first. Kay kuya man, no, kay Ginoo po ng mulatos na to. Epektibo ta dinhi, magamit ta dinhi, pero ang imong kasing-kasing there's something empty. Nga I hear God's calling nga kinahanglan nga dili nato i-refuse, i-ignore ang pagtawag sa Ginoo. Psalms 56 verse 8. Anong sabi ng Bible in verse 8? Psalms 56. Go with me please. In verse 8, the Bible says, Psalms 56 verse 8, Thou tellest my wanderings. Put thou my tears into thy bottle. Are they not in thy what book? Romans 8, para tumasabtan. It's all about suffering. No, nga naka-experience po si David nga halos mapuno. Ang iyang hilak, no, tungod sa mga sufferings nga iyang na encounter sa iyang kinabuhi. Same po sa ato nga mga missionary. Tinuod man nga usahay mo hilak ta. Hilak ta nga walay rason ba? Ka-experience ka na. Hilak ka mga kalit lang kaghilak. Without knowing, ang kuya na basig gadamgo lang ka. No? In Romans 8 verse 18, what the Bible says, Romans 8 verse 18, the Bible says, For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Dili ka kumpara. Kung doon na may unang reklamo kanang when it comes talking about sufferings, ang Ginoo na. Di lalim ng ilangsang ka, oy. Di lalim na nga halagikan ka dito hapon hangtod sa gabi. Gahang pagangadto sa cross. Dili lalim ang gihimo sa tong Ginoo. Dili ingon kung saman, God, wala to siya nagbinuang when Christ hung on the tree. Iyang gihimo to nga suffering because He loves you. He cares for you. Dakong gugma nga tong Ginoo. Mo na nga dili ta ka compare ayog reklamo. Dapat kinasing-kasing you do it. You give voluntarily. Why? Because that's one thing nga nag-impact kag reward ngadto sa langit.
Mo na nga buhata nga kinasing-kasing. The last one. Doon na tayo Ginoo nga dili kalimtan ang atong service, ang atong suffering. The last one, God reward your steadfastness. Galatians 6. Ang preaching ni Pastor Brian is all about faithfulness to finish. Sakto ba ko, di ba? Dapat mag-faithful ta. Amen? Kaya required man na sa Ginoo that a man be found what? Faithful. Faithful ka sa imong faith sa Ginoo. Tanan na, generally speaking, faithful ka sa doktrina. Faithful ka sa pulong sa Ginoo. Ug ayaw kalimti, dapat faithful ka sa imong asawa. Serious kayo masundan, tinong ma-appeal tag-intense ba? Tanaw din mo sa inyong mga bana. Oh, mo na kanang mga butanga di nito kalimtan. Why? Because God, He will reward us one day kung ikaw steadfast sa pagpangalagad, steadfast ka sa pag-support sa ministry. Kanang tanan dili kalimtan sa tong Ginoo. Galatians 6. Alam mo, one thing nga ma-appreciate na ko ang Bible kay word to word mabasa na to ang divine promises of God. Amen? Oh, when you speak about divine, sa Ginoo gyud ba dili sa tao? Ginoo gyud na nagsulat ba? Sige, look at Galatians 6 verse 9. Ang uban sa inyo, memorize na niya ni. O ang pangutana, nagtuo ba ka? The Bible says, and let us not be weary in well-doing. O katong mga trabaho nimo nga mga well-doing, mga maayo, dili dapat ka o sa dili ka dapat mag-murmur. Dili ka dapat mawagtangan og paglaom. Kaya nga naman, matod pa sa Bible, for in due season, what? We shall reap. Ayaw expect dili nga dili ka withdraw sa panalangin sa Ginoo. Dito na sa langit. Dito na nimo withdrawon ng tanan. Kaya nga naman, ingon pa Bible, if we what? Faint not. Doon ay condition po. Pero kung tapulan ka nga mobalik, pangalagad sa Ginoo, di imo na unya anihon ngadto sa langit. Last verse before I close, Matthew 25. Verse 21, anong sabi ng atong Ginoo? Matthew 25 in verse 21. This is a final words of Jesus. And then ask yourself, are you faithful? Are you faithful in giving? Are you faithful in serving? Are you faithful in soul winning? Anong sabi ni Bible? Mo ni ang madungog nimo one day ngadto sa langit. Dili tong mga madungog nimo nga mga pulong-pulong sa tao, pulong ingon ani, pulong ni Tampulano, pulong sa presidente, pulong sa hari. You can hear the very words of God. You can hear from the precious word of God. In verse 21, his Lord said unto him, what the Bible says, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. What a words. O kanang pulunga mo'y akong atangan. And I really so exciting to hear that words from our great Savior. Heavenly Father, Lord, salamat karon nga hapon. To God be the glory. This is my prayer in Jesus' name I pray. Amen.